Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories, kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Kapag binanggit mo ang pangalang Oscar Pistorius sa South Africa, ay kilalang kilala siya dahil itinuturing siyang superstar doon. Tinagurian siyang pinakamabilis na tao sa mundo kahit wala siyang mga binti. Pero noong August 19, 2013, siya ay dinakip ng mga otoridad sa South Africa dahil sa di umanong binaril nito ang kanyang modelong nobya. Ang mga tao ay hati ang opinyon sa nangyari. Ang iba ay nagsabi na sinadya nitong patayin ang kanyang nobya, habang ang iba naman ay naniniwala na ang nangyari ay isang aksidente lamang. Pero sa sentro ng debate ng mga tao, isa lamang ang sigurado, ang nobya niya ay patay na. Ating balikan ngayon ang kaso ng tinaguriang Blade Runner na si Oscar Pistorius. Si Oscar Pistorius ay sanay na nakasentro ang atensyon sa kanya. Mula nang siya ay nanalo bilang kauna-unahang double amputee Olympian, ang kanyang karera ay agad umarangkada. Siya ang naging mukha ng iba't ibang mga commercials at naging bahagi din siya ng iba't ibang mga global ad campaigns. Ang kanyang mukha ay nakabandera sa mga magazines at tinagurian din siyang one of the sexiest men alive ng People magazine. Pero bago ang kanyang kasikatan, si Oscar ay tahimik na naninirahan sa isang syudad sa South Africa. Ipinanganak siya noong November 22, 1986. Ang kanyang mga magulang ay sina Henke at Sheila Pistorius na mga Kristiyano. Kasama ang dalawa niyang kapatid, si Oscar ay lumaki sa isang simpleng buhay sa syudad ng Sandton. Pero sa likod ng kanyang tagumpay, hindi naging madali ang kanyang pagsisimula. Si Oscar ay isinilang na merong fibular hemimelia. Ang tao na merong kondisyon na ito ay ipinanganak na walang calf bone. Ang doktor na tumingin sa kanya na si Dr. Jerry Versfeld ay inirekomenda na ang tanging paraan para makalakad ito ay putulin ang kanyang mga binti. Kaya kahit mahirap ay sinunod ng kanyang mga magulang ang payo ng doktor. Noong siya ay 11 buwang gulang ay dumaan na kaagad ang kanyang munting katawan sa operasyon upang tanggalin ang dalawa niyang mga binti. Pagkatapos ng major surgery, ginawa ng kanyang ina ang lahat para hindi maramdaman ni Oscar na siya ay iba sa ibang mga bata. Noong panahon na natuto na maglakad si Oscar, ay ang panahon din kung kailan napakaraming pagbabago ang nagaganap sa South Africa. Ang taong 1994 ay tumatak sa history ng South Africa dahil yun ang taon kung kailan naluklok si Nelson Mandela bilang kauna-unahang Black President ng kanilang bansa. Kasabay ng pagpasok ng South Africa sa bagong era, si Oscar ay natanggap din bilang kauna-unahang disabled person sa Pretoria Boys High School na isang eksklusibong eskwelahan. Kung ang kanyang pagpasok ay walang aberya, ang kanyang pag-aaral naman doon ay hindi naging madali. Hindi dahil sa hindi siya magaling na estudyante, pero nakakaranas siya ng panlalait mula sa kanyang mga kaklase at ibang mga estudyante sa eskwelahan dahil sa gumagamit siya ng mga prosthetic legs. Ayon sa isang kaibigan ni Oscar ay may insidente kung saan ninakaw ng kanyang mga kaklase ang kanyang mga binti at minsan ay siniliban din ng mga ito ang kanyang dorm para siya ay mapilitan na lumabas na wala ang kanyang mga prosthetic legs. Ang mga pangungutya na ito ay hindi naman nakapigil kay Oscar para magpursige. Siya ay naging mabuting estudyante at nahilig siya sa iba't ibang mga sports tulad ng rugby, water polo, tennis at wrestling. Pero noong siya ay 15 taong gulang, sa kauna-unahang pagkakataon ay nawasak ang mundo ni Oscar. Namatay ang kanyang ina dahil sa malalang allergic reaction nito sa gamot. Ang binatilyong si Oscar ay ibinuhos ang kanyang oras sa paglalaro ng rugby sa loob ng 3 taon na nakatulong sa kanyang kalungkutan. Pero kinailangan din niyang tumigil dahil sa injury. Ang nangyari ay tila isang blessing naman dahil natuon ang kanyang atensyon sa sports na running.
Sa interview sa kanyang coach ay sinabi nito na nakitaan niya agad si Oscar ng potensyal. Kaya isinali niya ito sa kompetisyon at katulad ng kanyang inaasahan, nasungkit ni Oscar ang unang pwesto. Pagkalipas ng 8 buwan nang siya ay magsimulang tumakbo, isinali si Oscar ng kanyang coach sa Athens Olympics at nasungkit niya hindi lamang ang gold medal pero naging world record holder din siya. Mula doon ay nagbago ang takbo ng buhay nang nooy 17 taong gulang na si Oscar. Nakuha niya ang respeto ng ibang mga estudyante sa kanilang eskwelahan at lalo siyang sumikat nang sumali siya sa mga international competition laban sa mga runners na may mga binti. Siya ay binansagang Blade Runner nang isinuot niya ang mga bagong prosthetic legs na gawa sa carbon blade na magiging daan para makatakbo siya na parang isang normal na tao. Pero ang kanyang kasikatan ay may kalakip na kontrobersya. Ang International Association of Athletics Federation o IAAF ay pinagbawalang sumali ang 19 na taong gulang ni si Oscar sa Olympics dahil ayon sa pag-aaral na ginawa ng mga eksperto mula Germany ay ang isang atleta na may prosthetic legs ay gumagamit lamang ng 75% na enerhiya kumpara sa mga runners na may mga binti na gumagamit ng 100% na kanilang lakas kung sila ay tumatakbo. Nakalagay din doon na kapag ang J-shaped carbon fiber prosthetic legs ay nagkaroon ng impact, maa-absorb ito ng bukong-bukong, tuhod, balakang at ibabang likod ng runner na magiging sanhi ng pag-rebound ito sa lupa na magiging resulta ng mas mabilis na pagtakbo ni Oscar. Ang desisyon ng IAAF ay nilabanan ng kampo ni Oscar. Nagsagawa din sila ng sarili nilang pag-aaral at noong 2008, ang resulta ay pinakita nila sa CAS o Court of Arbitration for Sports sa Switzerland. Pagkatapos ng deliberasyon ay nagtagumpay sila na ilaban na kahit gumagamit si Oscar ng mga prosthetic legs, ay nakakatakbo at gumagamit siya ng parehong lakas katulad ng mga atleta na may mga binti. Kaya pinayagan na nakahabol siya sa registration ng Olympics. Mula sa kontrobersyang iyon ay lalong sumikat si Oscar. Naging contestant siya ng Dancing with the Stars at iba't ibang mga TV at talk shows sa loob at labas ng South Africa. Ang mga tao ay mas lalo siyang hinangaan dahil sa tuwing may interview siya ay lagi niyang hinihikayat ang mga taong may kapansanan na kaya din nilang gawin anuman ang kayang gawin ng mga normal na tao. Ang kanyang kwento ay nagmulat sa publiko na mabago ang tingin nila sa mga taong tinatawag na disabled. Dahil sa kanyang impluwensya, ang Time Magazine ay isinama kanyang pangalan bilang isa sa mga maimpluwensyang tao sa buong mundo. Kapag wala sa racetrack si Oscar ay inuubos niya ang kanyang oras sa pagtulong sa iba't ibang mga organisasyon upang matulungan ang mga mahihirap at may mga kapansanan. Ayon sa isang sports writer na nag-interview kay Oscar, ang atleta ay mahilig sa mga sports cars, sports bike, race horses at may alaga din siyang 2 tigre. Bukod sa mga ito ay mahilig din sa baril si Oscar at may sarili siyang arsenal sa kanyang bahay dahil naniniwala ang atleta na may banta sa kanyang buhay. Ang pag-aalala ni Oscar sa kanyang kaligtasan ay hindi kapraningan dahil ang mga krimen at pagpatay sa lugar kung saan siya nakatira ay mas mataas ng 6% kung ikukumpara mo sa malalaking syudad sa Estados Unidos. Sa interview sa kanyang mga kaibigan ay sinabi ng mga ito na ang mga bahay doon ay normal mo lamang na makikitaan ng mga barbed wires. Dahil kadalasan ay inaakyat ng mga masasamang loob ang mga pader at bago ka pa man makakilos sa iyong higaan ay nakatutok na sa iyo ang baril o kaya naman ay kutsilyo. Ang impormasyon na ito ay sinang-ayunan din ng kaibigan ni Oscar mula England dahil noong siya ay bumisita sa bahay nito ay lagi siyang alerto sa kanyang paligid dahil hindi niya alam kung kailan may aatake sa kanila. Sa pagdaan ng mga taon, ang mabait at matulungin na si Oscar ay tila naging mainitin ang ulo. Meron siyang nakaaway na babae sa isang racetrack at may isang beses na sa init ng pakikipagtalo niya sa isang lalaki ay pinagbantaan niya ito na babaliin niya ang mga binti nito. Walang makapagsabi kung ang mga kilos ni Oscar ay dahil sa pressure sa pagiging atleta o kaya naman pressure mula sa mga tao o kaya naman ay talagang mabilis lamang mag-init ang kanyang ulo. Noong 2012 ay nanalo ulit si Oscar sa ginanap na Summer Olympics
At nasungkit niya ulit ang world record dahil siya ang kauna-unahang double amputee na nakasali sa kompetisyon. Pero ang kasiyahan ni Oscar ay hindi nagtagal. 3 linggo pagkatapos ng Summer Olympics ay ginanap naman ang 2012 Summer Paralympics. Katulad ng normal niyang ginagawa sa bawat kompetisyon, taas noon niyang dinala ang watawat ng South Africa. Pero sa pagkakataon na ito, ang tinaguriang Blade Runner ay natalo sa kauna-unahang pagkakataon ng Paralympian athlete na mula sa Brazil. Tinanggap niya ang silver na medalya pero sa interview ay nagulat ang mga reporters nang akusahan niya ang atleta ng parehong akusasyon na ibinato na sa kanya dati. Sa harap ng kamera ay sinabi niya na kaya nanalo ang atleta ay dahil sa mas manipis nitong mga prosthetic legs. Nang mapagtanto niya na hindi nagustuhan ng publiko ang kanyang sinabi, agad humingi ng paumanhin si Oscar sa mga tao. Agad siyang nakarecover sa mga issue at noong November 2012, ang matagumpay na atleta ay masayang ipinakilala sa kanyang mga kaibigan ang magandang modelo mula Port Elizabeth na si Reeva Steenkamp. Si Reeva ay mula din sa South Africa. Siya ay nakapagtapos ng law noong 2005 sa University of Port Elizabeth. Sa ganda niyang taglay ay sa edad na 15 ay marami ng mga modeling agency ang nagtangkang kunin siya. Pero mas pinili niyang tapusin muna ang kanyang pag-aaral. Nang siya ay makagraduate, nagtrabaho siya bilang isang paralegal sa isang law firm. Ayon sa kanyang mga magulang, pangarap ni Reeva na makapasa sa bar exam bago sumapit ang 30 niyang kaarawan. Pinasok niya ang pagiging modelo at mula doon ay agad siyang naging cover ng isang magazine. Naging TV presenter din siya at ilang beses si Reeva na lumabas sa mga commercials ng Toyota. Pero ang talagang advokasya niya sa kanyang buhay ay labanan ang mga pang-aabuso sa mga kababaihan. Ang mga tao na nakapaligid sa kanila ay saksi kung gaano kamahal ni Oscar si Reeva. Ang kombinasyon ng isang sikat na atleta at isang maganda at matalinong modelo ay tinawag na golden couple sa kanilang bansa. Sa mga litrato ay makikita mong tila ang dalawa ay napakasaya. Pero noong Valentine's Day ng February 2013, ang South Africa ay nagulat dahil ang sikat na Blade Runner ay naging laman ng bawat balita dahil di umano'y pinatay nito ang kanyang nobya. Ang mga investigador ay dumating sa apartment pagkatapos makatanggap ng tawag mula kay Oscar. Ayon sa nilagdaang affidavit nito, pagkatapos nilang mag-dinner ni Reeva noong February 14, silang dalawa ay pumunta sa second floor kung saan ang modelo ay nag-yoga, habang siya naman ay nasa kama na nanonood ng telebisyon. Idinagdag din ni Oscar na hindi niya suot ang kanyang mga prosthetic legs hanggang sila ay makatulog na. Sinabi ni Oscar na silang dalawa ay magkatabing matulog, pero noong madaling araw ng February 15, nagising siya at nakarinig ng kaluskos na nagmumula sa banyo. Sa takot na ito ay isang magnanakaw, kinuha niya agad ang kanyang baril at naglakad ito papuntang banyo. Nang makarating siya sa banyo ay nakita niya na ito ay nakalak, kaya pinaputukan niya ito ng 4 na beses. Nang napagtanto niyang si Reeva pala ang nasa loob ay isunuot niya ang kanyang mga prosthetic legs at gamit ang isang cricket bat ay hinampas niya ang pintuan para makapasok. Ang duguan na si Reeva ay dinala niya sa first floor, saka siya tumawag para humingi ng tulong. Lagi niyang sinasabi na ang nangyari ay isang aksidente lamang, pero ang mga investigador ay hindi naman naniwala. Ang prosecutor agad siyang sinampahan ng kasong premeditated murder dahil naniniwala sila na pinlano ni Oscar ang pagpatay sa kanyang nobya. Noong February 22, dinumog at hindi magkamayaw ang napakaraming mga media at reporters sa labas ng korte para lamang masaksihan ang bail hearing ng sikat na Olympian at Paralympian. Ang atleta ay umiyak at nanlumo sa harap ng magistrate. Pagkatapos ng 4 na araw, pinayagan ni Magistrate Desmond Nair na makapagpiyansa si Oscar sa halagang 1 million rand o 3.1 million pesos. Pinagbawalan siyang bumalik sa apartment na pinangyarihan ng krimen. Kailangan niya rin na ibigay ang kanyang passport sa mga kinauukulan. Bawal din siyang pumunta sa airport. Inutusan din siyang ibigay ang lahat ng mga baril na pag-aari niya. Kailangan niya rin na ipaalam sa mga otoridad kung siya ay aalis ng kanyang bahay. At bawal din siyang uminom ng alak at bawal din siyang gumamit ng mga ipinagbabawal na gamot.
Upang mas maintindihan nyo ang nangyari sa loob ng apartment at para ma-imagine nyo na kayo ay nasa loob ng korte habang nangyayari ang paglilitis, gusto kong ipakita sa inyo ang loob ng mismong apartment kung saan nabaril si Riva. Ito ay makakatulong dahil ang prosecutor ay ilalaban na premeditated o pinlano ni Oscar ang nangyari. Ito ang floor plan ng apartment ni Oscar. Ito naman ang balcony at ito ay katabi ng kwarto na tinulugan ni Riva. Pag lumabas ka sa kwartong yan ay merong corridor na may habang 7 metro. At kapag lumiko ka ay matatagpuan mo ang isang luxury bathroom na may built-in bathtub at toilet naman sa kaliwang bahagi nito, kung saan nabaril si Riva. Ang prosecutor ay sinimula ng kanyang opening statement na si Oscar ay pinlano ang pagpatay. Pero upang mapatunayan ito ay kailangan nila ng motibo. Ang prosekusyon ay sinabi na ang motibo ni Oscar sa pagpatay sa modelo ay dahil nag-away ang magkasintahan noong gabi ng Valentine's Day. Iniharap nila ang 2 witnesses na kapitbahay ni Oscar para patunayan na ang mga larawan na nakikita ng mga tao na masaya ang dalawa ay peke at ang relasyon ng mga ito na 3 buwan pa lamang ay toxic. Ang abogado ni Oscar ay sinabi na isang kasinungalingan ang sinasabing motibo ng prosekusyon. Inatake nila ang salaysay ng 2 witnesses at sinabi na gawa-gawa lamang ang mga ito dahil imposibleng marinig nila ang pag-aaway at sigawan ni Riva dahil ang kanilang apartment o bahay ay malayo na 600 meters sa bahay ni Oscar. At para makumbinsi ang judge, ipinakita nila ang ginawa nilang acoustic test kung saan pumunta ang mga eksperto sa apartment ni Oscar. Gamit ang kombinasyon ng recording ng 2 tao na nag-aaway at ang software program na tinatawag na Soundplan, ay naipakita nila na kahit sa pinakamalakas na volume setting na sigaw ng 2 tao, ay imposibleng marinig ng 2 witnesses ang sigawan dahil napakalayo ng mga ito. Ang taktika ng kampo ni Oscar ay nagtagumpay dahil mula sa 600 meters, ang salaysay ng 2 witness ay nagbago at sinabi nila na sila ay malayo ng 300 meters. Pero ang hindi nila alam ay tinest pala ng kampo ni Oscar ang iba't ibang layo at ang tanging paraan lamang upang marinig ang sigawan ay kung malayo ka ng 50 meters sa bahay ni Oscar. Ang prosekusyon ay inilaban pa rin ang anggulo na nag-away si Riva noong gabi ng February 14. Sa pagkakataon na ito ay pinakita nila ang mga text messages na nakita nila sa cellphone ni Oscar dahil lumalabas pala na ito ay nakikipag-usap sa ibang babae habang karelasyon si Riva. Inilarawan ng prosekusyon na ang mga text messages na ito ang naging ugat ng matinding pag-aaway ng dalawa na naging dahilan kung bakit napatakbo si Riva sa banyo kung saan sinundan siya ng galit na si Oscar. At para makumbinsi ang judge na mainitin ang ulo at may pagkabiolente si Oscar, ay iniharap ng prosekusyon ang mga kaibigan at mga nakakakilala sa atleta. Isa sa kanyang mga kaibigan ang tumayo sa witness stand at sinabi niya na may 1 beses na ipinutok ni Oscar ang baril sa loob ng isang restaurant. Ayon sa kanya ay hindi ito nakalabas sa media dahil binayaran nila ang lahat ng mga tao sa restaurant para lamang mapangalagaan ang imahe nito sa publiko. Sa depensa naman ni Oscar ay itinanggi niya na nag-away sila ni Riva. Inulit niya ang impormasyon na sinabi niya sa kanyang sinumpaang salaysay. Ayon kay Oscar, nagising siya at kinuha niya ang electric fan sa balcony. Inilagay niya ito sa harap ng kanilang kama at pagkatapos ay isinara na niya ang kurtina sa balcony. Nang siya ay pabalik na sa kama ay nakarinig siya di umano ng kaluskos na nanggagaling sa banyo. At sa kanyang takot na baka may pumasok at nanloob na sa kanyang bahay, ay hindi na niya di umano binuksan ang ilaw. Bagkus ay kinuha niya ang kanyang baril sa ilalim ng kama dahil akala niya na si Riva ay mahimbing na natutulog. At para mapatunayan ng kanyang defense team na hindi talaga makikita ni Oscar kung si Riva ay nasa kama, iniharap nila ang illumination expert na nagpatunay gamit ang demonstration na wala ka talaga makikita sa loob ng apartment dahil noong madaling araw ng November 15, ang liwanag na nagmumula sa buwan ay 16% lamang. Sinagot din nila ang tanong ng prosekusyon kung bakit hindi tinawag ni Oscar si Riva upang masigurado na hindi ito ang taong nasa loob ng banyo. Pero ayon sa atleta ay tinawag niya ito ng ilang beses pero hindi sumagot si Riva.
Sa witness stand ay sinabi din ni Oscar na sa dilim ng kwarto at matinding takot na nararamdaman niya, ay wala na siyang oras na isuot ang kanyang mga prosthetic legs. Kaya nang ito ay makarating sa harap ng banyo, ay pinaputukan na lamang niya ito ng 4 na beses. Noong September 12, 2013, ang judge ay hindi nakumbinsi ang prosekusyon na pinagplanuhan ni Oscar ang nangyari. Kaya kahit napatunayan nitong guilty, ibinaba ang kaso sa culpable homicide o mas kilala sa Pilipinas o ibang bansa na manslaughter. Ibig sabihin, sa halip na makukulong siya ng 25 taon, binigyan lamang ito ng parusang 5 taon sa kulungan. Ang prosecutor ay nadismaya sa hatol at mas lalo pang nalungkot ang pamilya ni Riva dahil noong June 2015, pinayagan si Oscar ng judge na pagbayaran ang natitira niyang parusa sa labas ng kulungan at ito ay ma-house arrest na lamang. Agad nag-appeal ang prosekusyon para mabaligtad ang hatol dahil para sa kanila, sa halip na guilty ito ng manslaughter ay karapat-dapat lamang na ito ay maparusahang guilty sa kasong murder. Noong December 2015, pagkatapos ma-review ng Supreme Court ang mga ebidensya at court transcript, silang lahat ay nagkasundo na baligtarin ang hatol at mula manslaughter, nagdesisyon sila na si Oscar ay guilty sa kasong murder. Para sa kanila ay mahirap paniwalaan na ang isang tao na nasa tamang pag-iisip ay magpapaputok na lamang ng ganun-ganun na lamang nang hindi nagsasagawa ng warning shot. Ang tanong na ito ay sinagot ni Oscar noong paglilitis at sinabi niya na natatakot siya na mag-ricochet o bumalik sa kanya ang bala ng baril kapag nagpaputok siya ng warning shot. Noong July 2016, pinatawan si Oscar ng karagdagang 6 na taon sa kulungan. Pero hindi tumigil ang prosekusyon at nag-apil muli sila sa Supreme Court para madagdagan ang parusa. Noong November 2017, ang Supreme Court ay dinagdagan ng 9 na taon ang parusa kay Oscar. Kaya suma total, siya ay magdudusa ng 15 taon sa kulungan na pinakamababang hatol sa kasong murder sa South Africa. Nag-apil ang kanyang kampo pero na-dismiss ito ng Constitutional Court noong March 2018. Noong March 2023, nag-file ng parole si Oscar dahil base sa batas ng South Africa, kung napagbayaran na ng preso ang kalahati ng kanyang sentensya, ay pwede na mag-file ang mga ito ng parole basta nasa record na may maganda silang pag-uugali sa loob ng kulungan. Pero ayon sa correctional officer kung saan nakakulong si Oscar, ay nireject ito ng parole board. Ang bangkay ni Riva ay nakremate noong February 19, 2013. At ang abo niya ay sinabog sa beach ng Bluebird Strand. Noong February 2023, ang kanyang mga magulang ay nagsagawa ng isang private ceremony para alalahanin ang kanilang anak dahil ipinagdiwang nila ang 10 taon ng kanyang death anniversary. Ayon sa interview sa kanyang mga magulang, kahit 10 taon na ang nakakaraan, ay masakit pa rin sa kanila ang nangyari. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.